Sa mga nakaraan ay fineature natin ang pagbili ng INC ng mga chapel at simbahan ng ibang relihiyon sa US, Canada, Australia at sa kung saan-saan pa. Iba pa yung mga built from the ground up, yung mga talagang itinayo sa lote lang na nabili ng iglesia. At syempre, ay magaganda rin at kamukha ng mga nandito sa Pilipinas. Masayang masaya naman ang mga kapatiran, pasalamat ng pasalamat. Diyan daw napupunta ang mga The abuloy Heritage ng listed edifice, iglesia para situated sa at 234 kapurihan Port ng Road, tunay na was Diyos. originally Kung masayang established in the masaya ang mga 1860s kapatid as the ay ewan Alberton naman Baptist ang Church. reaksyon ng iba. Of the Lalo na beautiful po walls, yung mga hindi miyembro na bitter yata ang nararamdaman kapag may nakikitang mga ganyan. Lalo pat relihiyon nila ang nagbenta ng simbahan sa INC at ang resulta ay napakagandang sambahan ang kinalabasan nito. In fairness naman po sa iba ay pinupuri naman nila ang INC dahil sa ganyan. Kaysa nga naman nakatiwangwang lang at wala nang gumagamit ay pakinabangan na lang ng iba, di po ba? Yung iba na hindi matanggap ang ganyang pangyayari ay katakot-takot nga ang komento na pinakakawalan nila, lalong-lalo na sa social media at hindi natin alam kung saan hinuhugot ang ganitong mga komento. Gaya nito, edit lang daw yung nasa picture. Hindi totoo. AI, ganon? Ganon kaya yon, Sus Mariusep. Wala raw INC sa ibang bansa. Parang yung nabasa ko din, medyo matagal na ang nakalipas, na wala raw kapilya ang INC sa Rome, sa Italy. So, edited lang ito, ganon. Itong picture na nakikita po ninyo, di po ba sa Roma yan, sa Italia? Abay matagal na po yang nakatayo sa Rome. Panahon pa po ni Kairanyo Manalo. Hindi po yan AI. O baka naman yung nagsabi nito ay pumunta mismo dyan sa US at pinuntahan niyang lugar na yan na sinasabi niya. Kung hindi po ako nagkakamali ay New York yata yan. Tapos ay in-inspection yung lugar at napatunayan niya na walang ganyan na nabiling simbahan ng INC na ginawang kapilya. Baka nga, kainggit Sana all pwedeng mag-world tour. May mapatunayan lang. Kung edited yan, edi lalabas na edited din itong mga ito na nakikita ninyo. Ang dami nito na nabili ng INC na ginawang kapilya nila. Nakita niya rin siguro ito at yun nga, sa napatunayan niya ay edited lang ang lahat ng yan. Paanong itong nag-a-anniversary sa isang lugar dyan sa US? Di ko lang sure kung yan mismong nasa picture na yan na nagdiwang. Baka sabihin niya ay edited din ang video, pati yung okasyon at galaw ng mga tao dyan. Ang galing namang AI nito. Napaka-real. Asus. For decades, the Iglesia Ni Cristo has continued to grow across the state of New York, establishing its presence as early as 1972. And in the borough of the Bronx, known for its rich culture and history, the Church of Christ continues to be part of this history as the local congregation recently celebrated a special anniversary. With the story And today, members reflect on how far they have come with the guidance of the Almighty God. Part of the celebrations also featured a special program, including a historical photo gallery and inspiring musical performance. Members look back with joy on 15 years of God's overflowing blessings. I really thank God. It's all Him. You know, whatever the locale achieved, the growth, the success, it's because God really guided this local congregation. And there's really no other words I could say, but just really thank you, God, for being. We were able to move forward. Remember what the Lord God had done for us. God is the one that saw us through all of them. He is an ever-present inspiration in our life. For 15 years, God has continued to bless the Bronx local congregation, and the members here vow to remain active and united in faith in serving Him. Totoo po iyan mga kapatid at mga kababayan. Ang tanong ay bakit may nabibiling simbahan? May mga nabibiling simbahan ng ibang relihiyon ng INC sa ibang bansa, lalo na dyan sa US po at sa Canada. Sa dahilang nagbebenta po ng mga sambahan ang mga relihiyon dyan,
Wala nang nagsisimba. Kung meron man ay kaunti na lang. Di na kayang tustusan ang financing ng operation yan kung kukunin lang sa donasyon ng mga uma-attend, di po ba? Totoo naman po kasi na para manatiling bukas yan na sambahan ay dapat lang na ang mga miyembro ng simbahan na yan ang gumastos dyan. Pero pag wala na sila, ay paano magsusurvive ang structure na yan, di po ba? Ibebenta na lang, ganon. Ganyan po ang nangyayari sa US ngayon eh. Kung updated po kayo sa mga balita tungkol sa mga nagko-collapse na mga churches o mga relihiyon dyan. Nagkataon naman na may mga INC dyan na nakaabang, Mariusip, kasi kailangan nga nila ng building kung saan sila sasamba. At laging may pambili ang INC ha. Dito lang po sa isa sa nasambahan ko sa Rodriguez sa Montalban, may mga kapilya dyan eh. May mga kapilya po dyan na kailangan ng palakihin o hinahanapan ng lote para patayuan ng kapilya. Walang mahanap. Ganyan din sa ibang lugar. Libang sa bundok ka bumili. Sa bagay, pwede naman gaya ng mga yan nakikita ninyo. Paanan ng bundok o kaya ay sa mismong bundok basta may mga kapatiran na nakatira sa lugar na yan. Sa napapanood ko rin sa INC News ay may bagong nabiling simbahan ang INC dyan sa Australia. Edit yan. Baka sabihin ng nagkomento, edit nga ba ito? In just 5 months, the Iglesia Ni Cristo Church of Christ in Australia has added its third chapel here in Alberton, South Australia, part of Adelaide, famously known as the City of Churches. This newly acquired house of worship follows 2 earlier chapel purchases in Australia. First in Bulla, Victoria in November 2025, and then in North Sydney, New South Wales in January 2026, highlighting the church's continued growth and expansion across the country. Mate, everyone here today will be very, very happy. It'll be a big celebration, and it's been, like I said, it's been a long time coming, and everyone will be just all united today as one big family. The heritage-listed edifice, situated at 234 Port Road, was originally established in the 1860s as the Alberton Baptist Church. Built with bluestone walls and red brick accents, it stands as a fine example of 19th century church architecture. After its closure in 1999, the property remained privately owned until its recent acquisition by the Church of Christ. It's always good when good properties go to good people. I think in this scenario it was really nice to see it come full circle and go to an organisation that was going to appreciate the heritage and make good use of the grounds. It's like the whole package of what we are looking for. It has pastoral, it has office, big block of land. It is right in the town centre of Port Adelaide, and we have so many members here. The house of worship will serve the local congregation of Port Adelaide, Ecclesiastical District of Victoria, Australia, after renovating it to suit the worship conducted in the Church of Christ. Members expressed their joy and gratitude for the blessing of having a dedicated place of worship. God will really truly answer your prayer if you persevere and don't lose hope. With this new property soon to serve as the worship venue for the members of the Church of Christ in Port Adelaide, the brethren here reaffirm their commitment to continue serving God faithfully. Congrats po sa kapatiran sa pagdami ng mga ganyang nabibili ng Iglesia ni Cristo. Shoutout po natin si Vernie Talanya dyan sa lokal ng Batangas City, si Marie Chris Peralta sa lokal ng Lagro, distrito ng Quezon City. Salamat po sa inyong pag-appreciate sa aking content. God bless din po sa inyo. Kay Romeo Marcos dyan sa lokal ng Katmon, Bulacan South. Kay Mavericks 59 at sa pamilya Lastimosa at mga iskan dyan sa lokal ng Bagbagin. Maligayang panunood po sa inyo dyan. Si Silver Linas, shout out din natin. Happy viewing po sa inyo. Ganon din si Alan Borrero dyan sa lokal ng Barangay Village, Pampanga North. Greetings kay Violeta Tabunan at sa lokal ng Milan South, District of Italy North. Kumusta po sa inyo dyan? Si Bernie Rescober, ganun din na lagi daw nakaabang sa mga videos natin. Salamat po, bossing. Si Sara Ocomen, kumusta na po kayo dyan sa Hong Kong, dyan sa lokal ng Wan Chai? Si Carmelino Giao, ganun din.
sa lokal ng Toronto, Canada. Shout out po sa mga kapatid dyan sa kanilang distrito sa Greater Toronto. Happy viewing po sa inyong lahat. Pagbati po sa mga kapatid dyan sa lokal ng Lumban, Laguna sa pagkakaroon nila ng bago at napakagandang kapilya mula naman kina Marina Sanchez at Bebot Sanchez ng lokal ng Gaithersburg, Maryland. Congratulations po sa inyo. Shout out din kay Miller Liwag dyan sa lokal ng Tunasan, Muntinlupa City. Ganon din kay Edison Revillosa dyan sa lokal ng St. Helens, Oregon, USA. At kay Carol Istorgo at Claro Baligan dyan sa Bontoc, distrito naman ng Mountain Province. Shout out sa lokal ng Lawi, distrito ng Capas Tarlac, mula pa rin kay Romeo Gueco ng North Vancouver, District of British Columbia dyan sa Canada. Ganon din kay Noslin Todip. Kumusta na po ang pagawaing kapilya dyan sa Cainta sa Rizal? Shout out pa rin kay Rubilin Colipano dyan naman sa lokal ng Katmon, Bugo City, Cebu. Si Joselito de la Cruz dyan sa lokal ng Boracay, Yapak, distrito ng Aklan. Wow, kumusta po kayo dyan? Shout out sa lokal ng BS5 at sa Mataro family dyan naman o mula naman kay Afma Flores. God bless po. Mag-ingat po tayong lahat.